morning, goods! Technically, this is going to be the first video I upload for the Project Budget series dito sa YouTube. Kaya samahan nyo ako today kasi meron tayong pupuntahang bagong shop somewhere sa Quezon City. For sure, kilala nyo na to. Bagong shop niya to. Ang masasabi ko lang, it's uncopyable. Let's go! Okay, nandito tayo sa kabaan ng Congressional Avenue sa may tabi lang ng Pande, Manila. Kasi eto na ang bagong shop ng Decal Republic at ang malupit doon, ako ang Buena Mano. Let's go! So eto na nga ang bagong shop ng Decal Republic at syempre Buena Mano. Etong project budget natin. Pasok tayo sa loob, tara. Ayun no, ayun no, si Nami oh. Parang kilala ko rin yun. Oh, ayan si Boss Chang. Okay lang. Laki ng bagong shop ng Decal Republic oh. Pero hindi pa to tapos. Ang malupit doon, Buena Mano ko. Bale. Ayan, si Nami ginawa dito. Ang laki ng bagong shop ng Decal Republic oh. Yeah. So yun yung shop ni Boss Chuck. Bale from Congressional Avenue rin naman sila dati, di ba? Kung naalala ninyo, dun sila sa may Congressional Extension. Ngayon, Congressional pa rin. And mas malapit na to sa Visayas Avenue. At nandito tayo ngayon sa bagong Decal Republic HQ dito sa may Congressional Avenue kasi ito na ang simula ng pagbabago nitong project budget natin. Kaya nandito tayo, Buena Mano sa Decal Republic kasi bukas meron tayong pupuntahan at kasama natin to, si Nami. Saan tayo pupunta? Dito sa TBTK. At naiwan na nga natin yung project budget natin doon sa bagong shop ng Decal Republic sa may Congressional. Unang-unang congratulations sa Decal Republic family. Napakaganda ng bagong shop ninyo, napakalawak at maraming mangyayari sa loob ng bagong shop ng Decal Republic. So hindi lang siya limited to wraps, PPF, ganyan. Magkakaroon ng cafe sa loob. Magkakaroon tayo ng tambayan sa loob ng shop ng Decal Republic. Kaya abangan ninyo yun hanggang sa matapos yun. Kasi ngayon, currently by appointment, by schedule pa lang sila. Ongoing pa rin naman yung mga clients nila. At tayo ang Buena Mano. Kaya salamat Boss Chuck. Woo! Nga pala no, kasi may mga kaibigan ako nagtatanong, bakit sa Decal Republic ka pa nagpapagawa ng livery ng sasakyan mo? Eh, kaya mo naman gawin sa shop mo. Which is true, no? I won't deny it. Matagal na rin tayong gumagawa ng mga liveries ng mga race car since 2013 pa ata. Pero bakit sa Decal Republic ko papagawa yung sarili kong sasakyan? Unang-una, meron kaming working relationship ng Decal Republic ever since mga 2017 yata nag-start yun doon sa Mirage natin na race car. Kung naaalala ng iba, gumamit tayo ng Mirage sa racetrack, isa ring project budget yun na pinangarera natin at kahit papano nanalo naman tayo, no? So dumaan yung time, meron ulit tayong mga naging ibang race car, yung ESI na naging Advan livery, sila Boss Chuck din ang nagawa nun, and so on and so forth, no? And ngayon meron naman tayong pinapalivery, yung project budget natin sa kanila ko pinapagawa kasi yun ang way of respecting yung mga tao na nauna sa'yo at tinitingala mo, di ba? And ako, hindi ako mahihiyang magsabi na mas magaling talaga ang Decal Republic kesa sa mga gawa namin. Sila ang pioneer sa pagbabalot dito sa Pilipinas. Bale, dami na rin yung branches all around Philippines. Kaya tinitingala ko talaga Decal Republic. And yun yung mataas talaga respeto ko sa kanila. Kaya sa kanila talaga ako magpapagawa na sarili ko sasakyan, okay? And yun na nga, maraming salamat kila Boss Chuck kasi ako nagsimula ako as privateer, walang sumusuporta sa akin sa pangangarera noon. Talagang sariling sikap, sariling budget. Tapos nabigyan ako ng oportunidad na malagyan ng livery yung sasakyan. Syempre tinanggap ko yun. At wala nang iba kundi Decal Republic lang ang nag-offer nun sa akin. Kaya malaking pasalamat ko talaga sa Decal Republic. So yun, paulit-ulit ko sinasabi, race car. Bakit ba paulit-ulit mo sinasabi yun? Kasi ito na nga, ito na yung sinasabi kong pagbabago ng project budget.
ito talaga ang simula. Yung naunang mga videos natin na nilabas sa Facebook and TikTok, those are the maintenance videos, konting kalikot, dito ganyan, para maging drivable yung sasakyan. Ito talaga kung bakit ko tinawag na project budget, itong videos natin. Kasi, next week ba yun? Basta, next week, pupunta tayo sa Clark International Speedway at ipapangarera natin ang project budget, no? Bale, dito, sa series na to, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-upgrade na sasakyan on a tight budget. Bale, etong budget-wise na upgrade sa sinasabi ko doesn't mean na cheap parts lang ang kukunin natin, ha. Gusto ko lang ipalabas dito kung ano yung pwedeng sulit na mga gamit or parts na ikakabit natin sa Vios para maging isang worthy na race car. Okay? Ito na yun. Excited na ako and ngayon ko lang to in-announce sa inyo. Kaya kita-kits tayo sa next video. Okay, abangan ninyo ang pagbabago ng project budget. Let's go! Subscribe, like, and hit that notification bell para updated kayo sa mga uploads natin dito sa YouTube page natin.